Madali bang makahanap ng trabaho sa ibang bansa? Wala namang madali, di ba? Lahat pinaghihirapan. Ang una-una mong tatanungin sa sarili mo, nakatapos ka ba ng pag-aaral? Anong posisyon ang gusto mo at magkano ang gusto mong kitain? Meron ka bang karisma? Ginawa mo ba ang lahat? Sumabay ka ba sa trend? Kasi kadalasan ngayon ang tanong ilan ang TikTok follower mo? Sikat ka ba sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube? Hindi na nila tinatanong kung anong pinag-aralan mo. Sa Pilipinas, yes, tinatanong pa yan. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa at tatanungin nila sa'yo, anong skill mo? Anong kakayanan mo? Marunong ka bang makipag-usap sa tao? Magaling ka ba sa sales? Or gusto mo maging back office lang? Kung back office ka lang, don't expect na malaki ang sahod mo. Kung gusto mo naman maging manager agad, don't expect na mabilis kang magiging manager kasi napakadami ng kalaban mo sa loob. Ngayon, kung gusto mo naman mag-jump ng trabaho, ay siguraduhin mo munang may kapasidad kang gawin yan. Pero ang sinasuggest ko sa inyo, sumabay kayo sa trend. Sumabay kayo kung anong meron ngayon. Hindi tayo pwedeng mag-stay kung sino tayo. Na noon kasi wala namang Facebook, wala namang Instagram, wala namang TikTok, wala namang ganyan. Unfortunately, isa yan sa mga hinahanap kung isa ka bang influencer sa mga tao. Yes, malaki ang puntos niyan. Pangalawa, kung nakapagtrabaho ka ba, experience. Pangatlo, is kung marunong ka bang makipag-usap sa tao. Pang-apat, is do you widen your horizon kung nandoon ka sa lugar na yan? Are you willing to make that business bigger? Or selfish ka, tamad ka, gusto mo lang sumahod, hindi mo kayang gawin yung trabaho mo. Mga ganong bagay. But it doesn't mean that you have to do all the job. Tao ka pa rin. Tao ka pa rin. You just have to be wise on doing those things. Yeah, iba-iba yung culture, iba-iba yung nasa loob ng kumpanya, and hanapin mo kung saan ka masaya. Galing ko magsalta doon, Tanungin mo naman ako kung masaya ako.